natin today ang ating bisitang tax lawyer na mag-share ng kanyang kaalaman tungkol sa freelancer tax. Please welcome to Kada Umaga, Attorney Jerwin Dave Pataksil. Good morning, attorney. Welcome to Kada Umaga. Have a seat, Hi, please. attorney. Thanks for being here. Ayan. Nako, mainit na usapan to. Sing-init ng panahon sa labas. Tama. Pagtutuunan lang po natin ng pansin, in specific, yung taxes para sa mga freelancers at mga project-based na mga empleyado. Ano po ba ang definition ng freelancer? Sino po ang nakasaklaw dito? So yung freelancers kasi natin is more generally speaking, anyone na nag-earn ng income na outside sa employer-employee relationship natin. So yung freelancers, pwede siyang professionals, tapos pwede rin siyang yung mga business owners na sila lang mismo. So yun yung two type niya. It's either service ka, you're selling your profession like kayo, ganyan, or nagbebenta ka ng O mga ng online goods. selling, Online ganun? sellers, pwede rin kasama yon. But yung freelancers in general, kinategorize na siya ng BIR or mainly ng public in general as someone na exercising your profession or providing your services to other companies. Na hindi regular na empleyado. Oo. Okay. Bakit very specific po ang ating... Bakit dati ba hindi nagbabayad ng mga buwis sa mga freelancers? Di naman sa hindi nagbabayad ng buwis. Mas regulated lang siya ngayon kasi during pandemic, tumaas yung number of freelancers natin. Marami tayong mga website na nagpo-provide mga freelancer work natin. Tapos, ngayon, napansin ng BIR natin, ng gobyerno in general, na sobrang taas na ng amount of freelancer work. So, niremind lang ang BIR or ng government in general na lahat ng nag-earn ng income sa atin, kailangan magbayad talaga ng tax. Paano yung mga work from home? So yun nga, yung work from home, isang problem yan eh. Kasi lalo na yung hindi sanay lumabas, tapos pupunta pa silang BIR para lang mag-register sila. So nire-require pa rin talaga mag-register yung kahit work from home ka, basta you're earning. Home, online business. sellers, Oo, katulad ni Mami kanina na nagbebenta ng mga Mami produkto Joanne. online. Ano pong kailangan nilang gawin? Pupunta silang BIR, paparehistro nila yung mga businesses nila, gano'n ba yun? So yung freelancers, meron tayong bagong system ngayon sa BIR, yung ORUS, letter O-R-U-S. So yung ORUS, so pag sinearch nyo sa Google yon, lalabas naman yon na pwede kayo mag-online registration na. So ang maganda doon, lahat online na. So pwede mong gawin lahat online. You don't need to go to the BIR na. Ang kailangan mo lang, pag magpapaprint ka ng resibo na lang. Okay, paano we'll pa rin get there to that resibo. Resibo na Parang resibo. umiinit yung ulo ko. May bago Print ko na. lang ng Ako official din, receipt. Mama P. Ang dami ko pang booklets, biglang sasabihin, hindi na daw ito ang Ang kailangan. Yes. ang importante. Tama. Invoice na lang daw. Bakit ganun, Attorney Ano Jerwin? yung invoice na Yun yun, na nga. attorney? Puntahan na nga Eh. natin yun. Sige, so yung sa resibo kasi, ni-require sa ease of paying taxes law na lahat ng resibo natin ngayon dapat invoice na. So yung official receipts, magiging service invoice na siya. Pero pwede mo pa rin naman magamit yung mga napaprint mo na. Pwede pa. Pwede pa hanggang this year lang. Pero ang caveat doon, Ubusin mo na daw. yun nga, pwede man ubusin. Dapat maraming magbigay sa akin ng trabaho. Parang Parang ma-issue bawin sila ng natin. OR. Paggawa natin ng OR. Bakit This hindi year ba, na lang. Attorney Jerwin? Ano bang trip nila? May ari Hindi ba ko sila ng rin. printing press? Anong purpose nito? So ang purpose nila is to regularize na rin and parami kasi iba't ibang klase ng resibo eh. Yung So, iba kasi natin mga kada, lalo na yung mga online sellers, wala talaga silang OR. Invoice lang ang meron sila. Yun bang dahilan kung bakit? Dati kasi di ba meron tayong official receipt, sales invoice. Ang sales invoice para sa mga sale of goods natin. Tama. Ang official receipt para sa mga services na pinoprovide. Tapos ngayon, to standardize it, ang ginawa nila, sige, invoice na lang lahat. So, invoice everybody. Oo, service invoice, sales invoice, ganun na lang lahat. Iisa na. Oo, isa And na lang how lahat. do we process that? Kasi ako naguguluhan ako dyan. Because of course, this year, I had to pay my taxes. Yeah. Tapos biglang, invoice. Sabi ko, oh no. I made so many OR nung last time. Paano kumuha ng invoice, attorney? Ayun, may timeline ngayon yung BIR. So hanggang May 25 or 27 yon, pwede mong isubmit yung inventory ng resibo mo. Yung official receipts, itemize mo lang doon. Ito lahat ng booklets na meron ako. Ito yung number. Tapos papunta ka sa BIR, isubmit mo. Tapos, pwede mo nang gamitin yung official receipts mo hanggang dulo ng taon. Then, pwede ka na rin magpa-print doon pag pumunta ka na doon.
Naku, meron pa palang extra process. May ano? extra May process extra pa, step yung pa transition. para magamit mo yung OR hanggang end of the year. Yes, meron pa. Okay, how about the arkadas na, ayan, yung mga nakikinig, na wala namang OR at nais na nilang kumuha ng invoice. Paano naman yung proseso nun, attorney? So, depende yan. Registered na ba sila? May team na ba sila? Or Kailangan wala pang mag-register muna dun sa OROS. Tapos, Tapos pag-registered na sila as sole proprietor or as freelancer, as professional, pwede na silang makakuha ng tinatawag na authority to print. So, yung authority to print, papakita na lang sa mga printer ng resibo, tapos piprintan na sila ng resibo doon. So, ng invoice. Invoice. ng invoice. Hindi na siya OR. Sila standardized lang Standardized. nila. Pero ang common term na ngayon, resibo di ba? Oo Tapos nga. biglang naging invoice. Ay, anong mangyayari, attorney, kapag hindi nila ginawa to? So, medyo yung may penalty tayo eh. Kapag official receipt pa rin yung ginagamit mo, tapos hindi ka nag-upgrade service invoice, tapos natapos na yung deadline natin ng hanggang this year, pwede kang mga wrong issuance. So, as if hindi ka nag-issue. wow. Eh, ang rule natin doon, pag hindi ka nag-issue ng resibo, may penalty ka. Question, attorney, paano pag walang income pa for a period of time ang isang freelancer? Eh, kailangan pa rin nila magbayad ng tax. So, kapag wala kang income, tapos freelancer ka, magpa-file ka pa rin, pero wala kang babayaran. Kasi ang freelancers natin, di ba, meron tayong 8% taxes for freelancer. Assuming na yung sales nila hindi tataas ng 3 million, so meron silang 250 rin na deduction. So, for example, ang sales nila is 200,000 lang for the quarter. So 200 minus 250, negative yun. Wala silang tax na babayaran. Pero anything beyond 250, 8% lang yung tax nila. 250,000. Yes, mandatory Per deduction nila yun. quarterly. Quarter? Per Hindi, quarter? annualize mo Annually. siyang titingnan. Oo. So, kung mas mababa po sa 250,000 ang inyong income sa isang taon, wala na po kayong babayaran. Yes. Pero, kailangan nyo pa rin pong mag-file. Magpa-file ka, zero yung tax due. Zero. Katulad Tama. nung pandemya. Yes. Nakakaloka kasi ako wala akong trabaho, pero yung accountant ko, My work. bayad ako ng bayad ng professional fee Correct. kahit wala akong income. Kasi nagpa-file pa rin siya. Yes, oo, Sabi nagpa-file ko, pa rin buti ka talaga. pa may income, ako wala. In line with what Mama P is saying, paano yun? Paano natin malalaman, attorney, kung kailangan nating mag-file annually or quarterly? Kasi Ano po ba ang nakakagulo kailangan ko yun. i-file? So kung Isa-isahin registered, natin sige, yun. isa. Okay. Kung registered freelancer ka na, okay ka na, registered ka na sa BIR, ang unang-unang kailangan mo dyan malaman is yung quarterly income tax. So assuming na freelancer ka, nag-register ka dung 8% yung tax mo, magbabayad ka quarterly ng ang quarterly income tax. So yun lang babayaran mo, hindi ka na magba-VAT register kung 8% yung tax mo. Okay. So yun ang maganda, pinadali ng BIR or ng government natin ang paying of taxes ng freelancers and sole proprietors na quarterly ka na lang magbabayad. Yun lang ipa-file mo. Quarterly na lang. Yes, quarterly income tax na lang siya. Okay, so wala na yung annual. Wala. May ayun, after ng quarterly, mag-annual ka naman. Yung deadline natin April 15 lagi. Paano siya naging mas madali? Mas dati kasi, dalawa yung ipa-file mo. May percentage tax ka pa or VAT. VAT. Tapos ngayon, income tax na lang, quarterly plus annual. Okay. Then quarterly, wala nang Bawasan monthly konti. obligation yun. Kaya mas Dati po, madali. di ba, meron pang input VAT, mga ganun. Oo, sa VAT yun. Wala nang- Oo. Pero kapag nag-beyond 3 million ka, yun yung threshold natin ngayon, 3 million. So pag beyond 3 million na yung sales mo, Okay. dapat mag-VAT ka na. Doon papasok yung mga input VAT, yung mga complicated stuff na yun. Okay. Naku, ibang usapan Oo, naman iba yan. na yun. O para sa mga kada natin, ito ang pinaka-importanting tanong. Ano po ang maaring mangyari sa kanila kung hindi sila magparehistro ng kanilang mga online businesses or yung mga kada nating project-based ang trabaho, ano pong maaring mangyari sa kanila? So kapag hindi tayo registered is, yun, pwede tayong i-prosecute ng BIR kasi it's a form of tax evasion eh. If you have an intent, may intent ka na hindi ka magbayad ng tax, hindi na magre-register, it's a form of tax evasion. So kaya madali lang naman mag-register. Online na po tayo lahat. Okay. And I really suggest everyone na if you're earning, mag-register tayo. Marami naman tayong mga deduction and convenient na yung filing of taxes natin. Kaya I encourage everyone to register if you're a freelancer, even work from home freelancers. Naku, wag na po sumakit ang ating mga dibdib sa pagbabayad ng buwis. Ito po talaga ay obligasyon natin Parte. as a
citizens of this country. Huwag na po natin isipin kung saan napupunta. Tsaka masasakit pa po yung Bahala ulo. na lang sila Oo, kay eh. God. Masasakit pa yung ulo natin kapag nahuli tayo, di ba? Oo, penalty. Mas maganda naman yung ngayon pa lang, ayusin na po natin. Ay, nakikita ko yung mga kada natin, parang gusto magtanong. Parang init na init na. Oh, Yes, meron Daddy agad. June. Si Daddy June. Morning po, attorney. Hi, morning po. Pwede po bang magtanong? Sige po. Ang tanong ko po hindi sa akin aplikable. Sa pamangkin ko, nagtatrabaho po siya sa isang freelance firm. Kaya ang tanong ko, pwede po ba siya mag-demand ng payslip doon sa kanyang employer, no, as a freelance? At kung hindi kundi siya magbigay ng payslip, ano po ba ang mangyayari sa kanyang employer o doon sa kanyang hininga ng demand? Una pong itatanong natin dyan is employer-employee relationship po ba sila? Kasi kung employer-employee relationship, covered yan ng dole natin, labor laws, dapat may payslip yan. Pero kung nasa contractor arrangement sila, hindi naman payslip tawag doon. Pwedeng statement of account lang or may proof of payment pa rin. So, yun ang una nating aalamin dyan. Ano bang klase siya doon sa kumpanya na to? Empleyado ba siya or contractor? Kasi kung contractor, pasok yun yung mga freelancing natin na rules natin. Thank you po. Okay po. Thank you po, Thank Daddy you. June. Thank you, Bakit Daddy importante ang payslip? Yung payslip kasi, syempre, yun yung proof, maraming deduction lalo pag empleyado. Marami tayong deduction, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, para malaman natin kung ano ba talaga yung tamang direduct sa atin. Kasi if may sobrang direduct doon or kulang, pwede tayo magreklamo. Yun yung difference sa freelancing. Ang freelancing walang ganun. Walang ganun. Ganun. Withholding tax Walang lang. benepisyo. Tama. Oo. Pero isang common misconception yun, pag freelancer ka, wala kang benefits. Oo. Pwede kang mag-register. Voluntary contribution On your sa own. SSS, PhilHealth. Oo. Correct. Pwede naman. Walang kumpanyang magbabayad Wala. yan para Sarili. sa'yo. Oo. Meron pa po ba tayong mga katanungan, mga kada? Ayun. Ayan si teacher. Teacher Ariel. Good morning po. Tanong ko lang po, attorney, yung totoo po bang yung mga freelancers ay hindi sila entitled na tumanggap ng mga benepisyo katulad ng mga sa regular na empleyado? Depende yan sa kumpanya. Kasi may mga freelancing tayo na nakakatanggap pa rin ng mga bonus. So, ang nag-iiba lang talaga, ano yung treatment natin sa natatanggap. Pag empleyado ka, part yun ng salaries mo. Pero pag freelancing ka, part pa rin ng income mo yun na kailangan mong resibuhan. Kaya, Depende pa rin talaga siya sa Oo. relationship. depende talaga siya. Thank you. Salamat, Meron pa ba, teacher. Arian? Okay, thank you. Okay. At Attorney Jerwin, ano pa pong kailangan natin ipaalam sa ating mga kada na baka hindi namin naitanong? Siguro yung maraming nag-aaral dito yung mga racket-racket. Oo. So pag rumaraket ka, akala nila dapat hindi ka na mag-issue ng or mag-register. So ang general rule dapat natin dyan is kapag regularly mo siyang ginagawa, dapat mag-register ka na regardless yung amount of income mo. Kasi sabi nila, maliit lang naman income ko, hindi na ako magre-register. Pero ang rule natin sa law is if you're earning income, dapat mag-register ka. Kahit racket-racket lang Kahit yan. racket-racket. Tama. O, diba? Wala nang kawala sa buhay. Wala. Ang mga raketera. Diba? It's just like death. It's a certainty. Totoo. Yes. Taxes and death. Maraming salamat, Attorney Jerwin, sa libreng konsultasyon. Thank you rin. Tungkol Thank you. sa tax Thank you. law. Okay, ang dami nating napulot. Tama. Kaya naman, attorney, saan ka pa pwedeng makontak ng mga kada natin kung meron pa silang additional na katanungan about this one? Kasi masyadong mahaba talaga to, di ba? Malawak ang tax. Marami nga. So yun, sa mga nanonood and sa mga audience natin, pwede nyo akong makontak sa Facebook page ko, JDP Law. Again, si JDP tas Law. So yun, pwede nyo i-contact doon. Hello mga Ka-Net25! This is Diana Menezes and for more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment.